Where's my bride? She's supposed to be here by 8. She's freaking late. Matigas na angal ni Rigel Draconis sa butler niyang si Rufo. Nasa loob sila ng bulwagan ng Regional Trial Court ng San Carmen City at naiinip na siya. Hindi siya sanay na pinaghihintay. His time is good. Parating na po siya, sir. Sagot ni Rufo, kabado ang tono. Anong oras mo ba siya pinasundo sa hotel? Kaninang alas 7, sir. Matalim na sulyap ang itinugon ni Rigel dito. Kung hindi lang siya minadali ng mga magulang na pakasalan ng anak ng isa sa mga associate ng kumpanya para maiwasan ng kompetisyon, wala siya sana rito ngayon. Pag-aaksaya lang sa oras niya ang kasalan na ito. Kung naroon siya sa opisina niya, marami na sana siyang nagawang trabaho. Kailan ba siya natakot sa kompetisyon pagdating sa business? Kinakain na niya mula pa teenage days ang pakikipagkompetensya at ni minsan ay hindi pa siya natalo. Pero hindi niya makontra ang mga magulang sa gusto ng mga itong kasal. Mas lalong masisira ang araw niya kung irereto siya ng mga ito sa kung kani-kaninong babae. Sir, narito na siya. Bulong sa kanya ni Rufo. Simulan na agad natin ang kasal at nang matapos na. Tawagin mo si Judge Ramos. Utos niya sa butler. Ngayon din po, sir. Tumayo si Rigel mula sa inuupuang high-backed swivel chair at nilingon ang gawi ng pintuan. Bumukas ang kambal na pinto ng court parlor at pumasok ang bride niya. Kasama nito ang dalawa sa kanyang bodyguards na sumundo rito mula sa hotel. Si Laquesha Salvador ang kanyang bride. Kaibigan to ni Hillary, ang asawa niyang 5 taon ng patay. Ngumisi si Rigel kasabay ng pamimilog ng mga mata ni Laquesha nang magtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis na rumehistro dito ang takot. Habang kinakanadkad to ng bodyguards niya papalapit sa kanya, unti-unting tumatakas ang kulay sa maliit nitong muka at manipis na mga labi. How are you doing, Miss Salvador? Bungad ni Rigel na may mapanghusgang ngisi. Bakit ako dinala rito? Bakit ako narito? Today is our civil wedding. I have your father's permission, by the way. Masungit na sagot ni Rigel. Ano? Sira ka ba? Ano to, ambush? Nananahimik ako tapos ipadadampot mo ako sa mga tauhan mo. Nasisiraan ka na. Ang kanining maputlang mukha ni Laquesha ay unti-unting namula. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng anino ng galit. Pumiksi ito mula sa pagkakapigil ng 2 bodyguards niya. Noon pa, alam ko nang may saltik ka sa utak, Rigel. Nagkakamali ka kung iniisip mong basta na lang akong papayag na magpakasal sa'yo pagkatapos akong dukutin ng mga tauhan mo rin sa hotel. Nababaliw ka na. Palabasin niyo ako rito. Babalik na ako sa hotel. Humalakhak si Rigel. Let's see kung may magagawa ka. Your father asked me for this marriage. Kaya ka nga umuwi, di ba? Para sundin kung ano ang gusto niya. No, hindi to sinabi ng chief of staff niya sa akin. Bakit naman ako uuwi para pakasalan ka? Wala akong saltik na gaya mo, no? Ako ang nag-utos sa staff ng iyong ama para pauwiin ka. Hindi talaga niya sinabi tungkol sa kasal natin dahil baka hindi ka umuwi ng bansa. Hindi, pakawalan mo ko. Kakausapin ko si Papa. Ayoko magpakasal sa tulad mo. Sige, umalis ka at sisiguraduhin kong sasadsad ang Lavador Enterprise. Hindi ko pa nakakalimutan ang kasalanan mo sa akin, Laquesha. Ikaw ang dahilan kaya namatay ang asawa ko, remember? Tiimbagang naangal ni Rigel. Nalaglag ang mga balikat nito. Alam mo na hindi ko yun sinasadya, Rigel. Disgrasya ang nangyari. May saltik ka talaga para idiin ako sa kasalanang hindi ko ginawa at idamay ang kumpanya namin. How immature. Disgrasya? Really? Kung hindi mo siya pinagmaneho ng sasakyan noong araw na yon, hindi sana siya na-aksidente. Kaya ikaw ang may kasalanan ng lahat. Oo na. Sigaw nito na pulang-pula ang muka. Oo na, kasalanan ko na. Masaya ka na ba? Akala mo ba hindi masakit sa akin ang pagkawala ni Hillary? Kaibigan ko siya. Ilang gabi, araw at linggo na hindi kung sana ako na lang ang namatay at hindi siya. Na sana, hindi ko siya pinayagang magmaneho ng sasakyan noong araw na yon. Ako dapat ang nandun. Pero wala akong magawa. Kahit ilugmo ko sa lungkot at pagsisisi ang sarili ko, kahit patayin ko ang sarili ko, hindi ko na maibabalik si Hillary. Hindi lang ikaw ang nasaktan sa pagkawala niya. Ako rin, Rigel. Hindi na nito nasupil ang pag-agos ng mga luha. Pakasalan mo ako. Yan na magiging kabayaran sa pagkakasala mo, Laquesha. Malamig na deklarasyon ni Rigel. Aapila pa sana ito pero dumating na ang judge at wala ng pagkakataong tumutol pa. Bantay sarado pa ang pinto ng courtroom.
Tapos, alam pa nitong malayong kamag-anak ni Rigel si Judge Ramos. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang wedding rites. Shall we proceed with the rings? Sabi ng judge. Ibinigay ni Rufo ang nakahandang mga singsing. Kinuha ni Rigel ang para sa kanya at isinuot sa daliri. Get yours. Don't tell me you expect me to put that ring on your finger. Angil ng lalaki kay Laquesha na nakatulala sa kanyang tabi. Pero hindi kumilos ang babae. Baka sa mukha nito ang galit at hinagpis. Hinablot niya ang singsing at isinalpak sa daliri nito. Get it done, Judge. Cut the irrelevant. Tumango si Judge Ramos at nagpatuloy. Nagtagal lamang ng 10 minuto ang seremonya. Walang vows. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Kiss the bride? Sumimangot si Rigel. Let's skip that part, Judge. Ungol ng lalaki at humarap kay Laquesha. Welcome to your new hell. Believe me, mabubulok ka sa piling ko, Mrs. Draconis. Sounds good? Iritado niyang bulong sa Mrs. Pagkatapos nilang pirmahan ang marriage certificate ay itinulak niya ang asawa sa gawin ni Rufo. Dalhin na yan at iuwi sa bahay. Bantayang mabuti. Kick out kayong lahat kapag nakatakas yan. Naglakad ang lalaki palabas habang niluluwagan ang pagkakabuhol ng necktie sa may leeg. Napahabol na lamang ng tanaw si Laquesha na hirap makabawi at maproseso ang nangyari. Sa isang iglap lang ay asawa na siya ni Rigel Draconis. Mistula siyang manika na naubusan ng baterya habang inaakay ng 2 bodyguards na sumundo sa kanya kanina roon sa hotel. 5 taon pa lamang siya sa Amerika at may maganda na sanang teaching career doon. Pero napilitan siyang umuwi dahil nalaman niyang nasa krisis ang Lavador Enterprise, ang kumpanyang pinaghirapang itatag ng papa niya. Isa itong textile company. Sabi ng staff ng papa niya, ginipit ni Rigel Draconis ang kanyang ama para makuha ang kontrol sa kumpanya. Hindi siya makapaniwala ang aabot sa ganitong sukdulan ang galit ng lalaki dahil sa pagkamatay ni Hillary. Baka gusto niyo ng tubig, ma'am. Nagsalita ang isa sa mga bantay pagsapit nila sa itim na van. Wala sa sariling tumingin si Laquesha sa bote ng mineral water na nakaumang sa kanya. Kinuha niya yon at binuksan. Dinala sa bibig. Paghalik ng malamig na likido sa kanyang lalamunan ay doon pa lamang nakawala ang tila nagyayelong hininga na bumara sa kanyang mga baga. Suminghap siya at muntik nang masamid sa tubig. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng bodyguard. Anong mangyayari sa akin? Gusto niyang itanong kahit obvious naman ang sagot. Pakiramdam niya'y wala siyang kakampi. Natatakot siya. Nasaan ang papa niya? Nagpapanik na iginala niya ang paningin. Sumakay na po kayo, ma'am. Apura ng lalaki at iminuestra ang looban ng van matapos nitong buksan ang pinto. Umiling si Lac. Gusto kong umuwi sa amin. Sa papa ko. Sabi niya sa paos na boses. Pasok na sa loob, ma'am. Uuwi tayo sa bahay ni Boss Rigel. Wala kang ibang pupuntahan kundi ron lang. Yun ang utos sa amin. Pero, asawa na po kayo ni Boss. Makabubuti po kung sumunod na lamang kayo sa gusto niya. Kundi mawawalan po kami ng trabaho. Tayo na po. Sinupil ni Lac ang nagbabantang mga luha at inalaw ang sarili. 5 taon na siyang hinahabol ng kanyang konsensya dahil sa pagkamatay ni Hillary. Akala niya matatahimik siya sakaling darating ang parusa. Pero hindi niya inasahan na ganito ang naghihintay sa kanya. Ang maging asawa ni Rigel. Makakaya ba niyang manatili sa piling ng lalaki hanggang sa humupa ang galit nito? Sige, tayo na. Mahina niyang sabi at sumampas sa loob ng sasakyan. Dapat kayanin niya alang-alang sa kanyang ama at kay Hillary. Halos mapatid ang hininga ni Lac nang matitigan ang digital calendar sa loob ng van. Lalong umuga ang pintig ng puso niya. October 9? Ikalimang taong anibersaryo ngayon na pagkamatay ni Hillary. Bakit pinili ni Rigel na ngayong araw rin sila ikasal? Kung saan-saan na nakarating ang isip ni Laquesha. Halos pakyawin ng utak niya lahat ng negatibong ideya. Hindi niya maikalma ang sarili, kahit anong pilit niyang huminahon at magpakatatag. Pakiramdam niya ay papunta siya sa isang bangin na walang hangganan ng lalim. Umuuga ang katawan niya sa takot dahil sa pagragasa ng alaala sa pagkamatay ni Hillary. 5 years ago. Linggo noon, at nakagawian na ng magkaibigang Hillary at Laquesha na mag-volunteer sa kumbento ng Hospitalier Sisters para sa kawang gawa ng mga madre sa komunidad. Nang araw na yon ay si Lac ang naatasan para sa inventory sa medical supplies na donasyon mula sa ibang bansa.
Napansin niya na balisa si Sister Mercy habang may kausap sa phone sa loob ng tanggapan ng mga bisita. Nilapitan niya ang madre. "Sister, may problema po ba?" Tanong niya kay Sister Mercy. Nakalimutan kasing dalhin ni Sister Patricia ang box ng mga gamot para sa medical mission ngayon. Itinuro ng madre ang selyadong karton sa isang sulok. 3 magkakapatong na box. Mga gamot yun at maintenance para sa senior citizen. "Baka po pwede tayo makiusap kay Manong Oscar." Mungkahi nila. Kapitbahay ng kumbento si Mang Oscar at madalas arkilahin ng mga madre. "Tumawag na ako kaso nakaalis na rin siya para mamasada. Hindi ba marunong ka mag-drive, Lak? Pwede mo bang ihabol ang mga yan?" Suwestyon ni Sister Mercy. Hindi agad nakahuma ang dalaga. Marunong siyang magmaneho pero iniiwasan niyang mag-drive dahil may sakit siya. Bigla siyang nahihilo at hindi ligtas kung nasa daan siya. Baka makadisgrasya siya. "Sige na, Lak. Kailangan ng mga gamot na yan." Sige po, Sister. Teka." Pinagpaglang niya ang suot na damit na para bang merong dumi roon na hindi niya nakita. Inayos din niya ang pagkakatali ng buhok. Hinakot nilang dalawa ni Sister Mercy ang mga karton ng gamot patungo sa L300 van. Ito ang service ng kumbento. Isa sa mga charism ng congregation ang pag-aalaga sa mga may sakit at pagkalap ng mga benefactor para may libreng gamot na maibibigay sa mga hikahos na parokyanong may karamdaman. "Ingat ka, Lak, iha." Paalala ng madre pagkasampa niya sa driver's seat. "Wait, Lak. Saan ka pupunta?" Tawag ni Hilary na humabol bago pa niya mapaandar ang sasakyan. "Naiwan ni Sister Patricia ang mga gamot. Ihahatid ko lang dun sa medical mission. Gusto mong sumama?" "Sige, pero ako na magmamaneho. Di ba pinagbawalan ka na mag-drive?" Paalala sa kanya ng kaibigan. Pero sahan siyang ngumiti at sumulyap kay Sister Mercy. Pero wala namang ideya ang madre sa rason kung bakit hindi siya pwedeng mag-drive ng kahit na anong sasakyan. Umusol siya sa passenger seat at si Hilary naman ay pumesto sa likod ng manibela. Binuhay nito ang makina ng sasakyan at pinausad palabas ng driveway. Tuloy-tuloy sa nakabukas na gate. Mabagal lang ang takbo nila. Ngunit pagliko nila sa eskinita palabas ng main road, biglang may tumawid na motorsiklo. Iniwasan yun ni Hilary. Sakto ring nag-counterflow ang isang SUV. Nahagip sila at tumalsik sa kabilang lane. Magkayakap sila ni Hilary at pinigpa sa Diyos na lamang ang pangyayari. Bago tumambuwang ay binangga pa sila ng isa pang kotse. Pero sa aksidenteng yon, si Hilary lang ang binawian ng buhay. Suminghap sila pagkatapos magbalik tanaw sa kalunos-lunos na trahedyang yon. Hanggang ngayon ay dama pa rin niya ang trauma at kung paano siya nakipag-agawan ng buhay sa kamatayan noon. Kaya dapat ba ay bumitiw na lamang siya at sumuko? Naiintindihan niya ang galit ni Rigel Draconis. Pagkalabas niya noon sa ospital, ay umalis din siya agad at nagpunta ng Amerika. Marahil ay inisip ng lalaki na tumakas siya habang naiwan itong naghihinagpis. Napahikbi siya pagkatapos alalahanin ang bangungot na yun sa buhay na hanggang ngayon ay paulit-ulit na dumudurog sa kanyang puso. Wala sa sariling tumingin si Lak sa katibing bodyguard nang magsalita ito. "Narito na tayo, ma'am. Pwede ka nang bumaba," sabi nito. Napakurap siya at pinukol ang tanaw sa labas ng bintana ng sasakyan. Bumukas ang pinto sa tapat niya at mas nakita niya ng malinaw ang buong paligid. Dati pa ay namamangha na siya sa disenyo ng bahay ni Rigel. Parang higanteng kuhol na may korona. 4 na palapag at may halipad sa rooftop. Ilang beses na rin naman siyang nakatuntong dito noong buhay pa si Hilary. Iginiya siya ng mga bantay papanhik sa portico na solid stones at may palamuting mga halamang hindi namumulaklak. Pagtawid pa lang niya ng Puerto Mayor, tumama agad ang mga mata niya sa portrait ng magandang babaeng abuhin ng mga mata. Napalunok si Lak at sumikip palalo ang dibdib. "Hilary," sambit niya habang nag-uunahang nagpataka ng mga luha. Nag-ugat ang mga paan niya sa sahig. Ito sigurong plano ni Rigel. Konsensyahin siya hanggang sa kanyang kamatayan. "Welcome to Draconis Residence, Miss Lavador." Nakangiting bati ni Melinda. Ito ang mayordoma sa mansyon. May edad ng babae, magaan ng aura, malinis na nakapusod ang buhok nito at may salamin sa mga mata. "Madam Melly, asawa siya ni Boss. Kagagaling lang namin ng RTC." Abiso ng isa sa mga bantay ni Lak. Bakas ang gulat sa mga mata ni Melinda. Pero maya-maya ay kumistap ang tuwa sa mga mata nito. Pakihatid na siya sa kanyang kwarto at nang makapagpahinga na siya.
Sumulya pa muna sa portrait ni Hilary si Melinda saka bumaling sa kanya. Sumunod po kayo sa amin, ma'am. At tubilis siyang humakbang habang malikot na gumagala ang paningin sa buong sala. Tunay ngang ibang level ang yaman ni Rigel. Hindi lang ito basta CEO. Ito ang tagapangmana at kasalukuyang CEO ng Gold Dragon Corporation. Isang makapangyarihang business empire na may hawak sa iba't ibang industriya sa bansa. Mula sa mga high-end real estate developments, prime office towers, at luxury malls hanggang sa banking, renewable energy, healthcare at logistics. Halos bawat sulok ng ekonomiya may marka ng Gold Dragon. Ilang beses na rin nalathala si Rigel sa mga business magazine bilang isa sa pinakabatang bilyonaryong tycoon sa bansa. Para kay Rigel, tila palaruan lang ang business arena at sa bawat galaw nito may kumpanya, empleyado at industriya ang naaapektuhan. Kaya hindi na nagtataka sila Kwesya na maging ang textile company ng kanyang ama ay masakop ng lalaki. Melinda! Napahumindig si Locke nang marinig ang magaspang na boses na hindi niya alam kung saan nanggaling. Huminto si Melinda. Nakikinig po ako, sir. Tarantang sinuyod naman niya sa mga mata ang paligid. Sinong kinakausap ng mayordoma? Do not bring her to any of the rooms upstairs. Doon siya matutulog sa bakanting silid sa maid's quarter. Magpapahatid ako riyan ng mga gamit niya. Si Rigel ba? Ang lalaking pinaglihi sa sama ng loob? Gulantang siyang tumingala sa chandelier na nakatanim sa mataas na ceiling. Doon nanggagaling ang boses ng lalaki. Sir, hindi pa namin nalinis ang bakanting kwarto sa maid's quarter. Let her do the cleaning. It's her room after all. Sagot ng lalaki. Saglit mo nang natigilan ang mayordoma at tumingin kay Locke. Mukhang nalilito pa ito. Sige po, pagkawaitan ko nito. Bumaba na tayo, ma'am. Sabi at baling ng matanda kay Locke. Excuse me, nakikita po ba tayo ni Rigel? Tanong ni Locke na natutuliro. Oo, nagkalat ang CCTV rito maliban sa loob ng kwarto at banyo. Naging mailap na naman ang mga mata niya. Nagsaliksik sa bawat sulok. Hinahanap ang sinasabing mga kamera, pero wala siyang makita maski isa. Bigyong itinuon na lamang niya ang tingin sa dambuhalang abanico doors na tinutungo nila. Ang maid's quarter ay nasa ground floor. At ang silid na pinagdalhan sa kanya ni Madam Melly ay magulo at makalat. Wari bodegang napabayaan na. Ibinaba ni Locke ang bitbit na hand carry at nilapag sa munting space na parehabang mesa kung saan nakapatong ang mga karton na namumutok sa samot-saring laman. Binuksan niya ang bag at kinuha ang tumbler sa loob at ang lalagyan ng gamot niya. May sakit ka, ma'am? Tanong ni Madam Melly. Opo, may BPPV po ako. Anong sakit yun? Benign paroxysmal positional vertigo po. Yung tiny calcium crystals na tinatawag na otokonya, natatanggal o nawawala po sa normal location dito sa utricle ko. Itinuro niya ang tenga. Sensory organ po siya sa inner part ng tenga natin. Kapag bigla kong iginalaw ang ulo ko, dun po umaatake ang vertigo ko. Matagal na ba ang sakit mo na yan? 13 years old po ako nang magsimula to. Wala pang gamot, vitamin D ang iniinom ko at pampakalma. Dinala ni Locke sa bibig ang 2 tableta at uminom ng tubig. Okay lang ba kung maglinis ka rito? Baka atakihin ka, ma'am. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Melinda. Okay lang po, mag-iingat po ako. Ngumiti siya ng tipid. Sige, magdadala ako rito ng mga gamit panlinis. Tutulungan na rin kita. Huwag mo munang galawin yung mga box. Ipabubuhat ko yan sa mga gwardya sa labas. Ano pong laman ng mga yan? Pillowcases, bed linens at bed sheets. Madalas magpalit noon si Ma'am Hilary lalo na kung hindi niya gusto ang kulay. Isang beses lang nagagamit ang mga yan. Kung hindi nagagamitin ng mga yan, mas maganda siguro kung i-donate sa mga bahay ampunan para mapakinabangan pa kaysa mabulok lang dito. Oo nga, susubukan ko sabihin kay sir. Sige po, kukunin ko lang ang mga gamit panlinis. Halos buong maghapon silang naglinis doon ni Melinda. May 2 pang kasambahay ang tumulong sa kanila, sina Annette at Lucia. Isang gwardya naman ang naghakot ng mga karton patungo sa kaugnay na silid. Dahil sa pagod ay nakatulog si Locke pagkatapos nilang maglinis. Pinuntahan na siya roon ni Annette at niyaya na siya sa hapunan. Akala niya ay sabay niyang kakain ng mga ito, pero si Rigel lang naabutan niyang nasa mahabang dining table at nakaupo sa silyang nasa kabisera. Melinda,
Matigas na ungol ng lalaki na nagpahinto sa kanya. Naudlot ang pag-urong niya sa bakanteng silya. Sir? Humahangos na pumasok doon ng mayordoma. Doon mo ito pakainin sa kwarto niya. Sino ba nagsabi sa kanyang pwede siyang sumabay sa akin dito? Ako po, sir. Patawarin niyo po ako. Naiiyak na pag-amin ni Annette. Ngatal ang mga kamay nito na magkasalikop. Malamig ang tinging ipinukol ni Rigel sa kasambahay. Pack your things. You're fired. Melinda, ibigay mo sa kanya sahod niya para sa buwang to at ipahatid mo siya sa driver hanggang sa terminal. Tatanggalin mo siya sa trabaho dahil lang tinawag niya ako para sa hapunan? Sumingit na sila matapos ipunin ang natitirang tapang at ibuga ang malalim na hininga. Sinabi mo ba sa kanila na bawal akong sumabay sa'yo sa oras ng agahan, tanghalian at hapunan? O baka inasyon mo lang na alam nila ang mga bagay na ayaw mo? Kung gusto mo akong parusahan, wag mo silang idamay. And you start talking back. Rigel vented out harshly. Bakit? Bawal din ba ako magsalita? Pinakasalan mo ako kanina lang. Asawa mo ko. Binigyan mo ako ng karapatan kung anong meron ka rito dahil legal ang kasal natin. Magkasunod pa nga tayong pumirma sa marriage certificate natin. Witness doon ng mga tauhan mo. Nakalimutan mo ba agad? Shut up! Takot silak sa totoo lang. Nandidilim na nga ang paningin niya sa takot. Gumagahol ang kanyang hininga at nasasakal siya sa kalampag ng kaba sa kanyang dibdib. Pero ayaw niyang mawalan ng trabaho si Annette dahil sa kanya. Kahit pa may posibilidad na hawak din ni Rigel sa leeg ang kanyang ama para gipitin siya. Hindi siya papayag na may ibang tao na madadamay sa galit ng lalaki. Gwapo sana to pero masama ang ugali. Madam Ellie, kumuha po kayo ng dagdag na mga pinggan at dalhin niyo rito. Sabay-sabay na po tayong kakain. Utos ni Lak sa mayordoma. Ma'am? Hindi na nakahuma ang mga kasambahay na nakaantabay sa kanya. What are you doing, woman? You don't get to decide in this house. Ako ang masusunod dito. My territory, my rules. Get that to your fucking head. Marahas na angil ni Rigel. Namumula na ang mukha nito sa galit at ang mga mata ay tila kumunoy ng apoy na gusto siyang tupukin. Pero asawa mo ako. Hindi ako magiging dekorasyon lang dito kung makikita kong mali na ang ginagawa mo. Hindi kakahaba ng buhay mo yung kasungitan mo at lalong hindi mo ikagagwapo yung rules mong hindi makatao. Madam Nelly, ang mga pinggan. Sadyang nilangkapan niya ng tapang ang tono. Sige po, ma'am. Mabilis na tumanima ang mayordoma. Yung iba, maupo na kayo rito. Sige na. Kanina pa kayo nag-aasikaso rito sa bahay. Siguradong gutom na kayo. Kinambatan nila ang ibang mga kasambahay na nakatulala sa kanilang dalawa ni Rigel. You f***ing... Huwag kang magmura sa harap ng pagkain. Putol at singhal niya sa asawa. Saglit itong natigilan pero mabilis ding nakabawi. Kulang na lang ay tumasik ang silya na pabalyan tumayo si Rigel at nag-walk out. Nanlambot ang mga tuhod ni Lak at napaupo sa silya. Sa sobrang nervyos ay halos maiiyak na siya. Ma'am, okay ka lang po ba? Mabilis siyang dinaluhan ni Annette. Binigyan naman siya ng tubig ng ibang kasambahay. Samantala, aburidong pumasok ng study room si Rigel at ibinagsak ang mabigat na mga kamao sa ibabaw ng desk niya. Bullshit! Matigas niyang mura at sinulyapan ang nakakuwadrong larawan ni Hilary sa wall. Hindi siya pwedeng bumigay sa babaeng yun. Siguradong magtatampo sa kanya ang yumaong asawa. Hindi pwede. Sir? Tawag ni Rufo na nakatayo sa bungad ng pintuan. Bitbit nito ang expanded envelope na kulay itim. Yan na bang inuutos ko sa'yo? Umunat siya at hinagod ng mga daliri ang buhok. Opo, sir. Ito na lahat ng record na nirequest natin mula sa investigador. Isinama nila ang medical history ni Ma'am Laquesha. Ibinigay sa kanya ng butler ang envelope. Nitong nakaraang buwan lang niya ikinasa ang investigasyon para kay Laquesha. May gusto siyang alamin sa personal nitong buhay na hindi na ikwento sa kanya noon ni Hilary. Maaaring iniisip ni Lak na may pinaguhugutan ang kanyang galit. Pero ang totoo, defense mechanism lang siguro niya ang inisin si Lak. Maganda ang babae, pero kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na magiging asawa ito. Kundangan na nga lamang at inihabilin ito sa kanya ng ama nito na hindi pa niya pwedeng ipagtapat kay Lak sa ngayon. Naipakulong at naparusahan na ayon sa batas ang may sala noong naaksidente ang yumaong asawa niya. Pero hindi niya maiwasan ang piping puot na nakakubli sa puso niya tuwing naiisip ang pangyayaring yun.
Lalo pa at tila ba tinakasan nila Kwesya ang paghihinagpis kahit kaibigan nito si Hilary. Yun ang ikinaiinis niya rito. Bukod doon ay wala na. Baka nga nagiging immature lang siya o baka nagpapapansin lang dito. May problema po ba, sir? Pukaw ni Rufo. Umiling si Rigel at binalingan ng envelope. Did you read it? Tanong niya sa butler. Pinasadahan ko lang po. Merong BPPV ma'am. Episodic vertigo po yun. Noon ay nabanggit sa kanya ni Hilary ang tungkol sa sakit nila Kwesya. Hindi niya alam na ganito pala yun kaseryoso. Sa bagay, wala siyang dahilan dati na bigyan ng atensyon ng babae kahit kaibigan to ng asawa niya. Bukod sa minsan lang naman silang nakita. Hindi po ba natin sasabihin kay Ma'am Lac ang tungkol sa kanyang ama? Tanong ni Rufo. Hindi pa. Masyadong emosyonal ang babaeng yun. Baka kung anong gawin niya kapag nalaman niya ngayon ng totoo. Sundin natin kung anong nasa plano. Bantayan mo mabuti na walang impormasyon na makakalusot. Ako magsasabi kung kailan niya dapat malaman ang tungkol sa papa niya. Masusunod po. Nga pala sir, uuwi po ba sa charity gala sina Don Ramon at Doña Raquel? Hindi ko alam, tatawagan ko pa si Dad. Naudlot ang pagdukot ni Rigel sa mga dokumentong laman ng envelope nang umago sa katahimikan ang mahinang katok mula sa pinto. Nahawi yun at tumambad ang bulto ni Lac. Bitbit ang tray na may mga pagkain. Pumiksi ang mga kilay niya at iritadong nilapag sa desk ang envelope. I want it. Bring the food back to the dining. Masungit niyang angel sa misis. Hindi to para sa'yo, para to kay Rufo. Bakit kita dadalhan ng pagkain? Nandun ka na kanina sa mesa pero umalis ka pa. Ibig sabihin, hindi ka kakain. Sagot ni Lac at nilapag sa mesita ang tray, saka nginitian ng tipid si Rufo. Kain ka na, Rufo. Sa'yo to. Thank you, ma'am. Parang batang excited na lumapit ang butler at sinilip ang mga pagkain. Gutom na nga ako. Subukan mo lang kainin yan, Rufo. Pati gilagid mo, ipangunguya ako sa'yo. Para sa akin yan. Asawa ko naghatid ng pagkain, di ba? Gigil na dinampot ni Rigel sa kwelyo ang butler at halos ibalibag palayo sa babae. Bawal kang umiti. Puisit. Padaskol siyang naupo at sinunggaban ang pagkain habang nakaantabay sa kanya sila Kwesya. Baliw na ba siya? Bakit niya sinabi yun? Hindi kita maintindihan. Angal ng babae. Akala ko ba ayaw mong kumain? Tapos ngayon nangaagaw ka riyan? Maldita nitong dagdag at nagmarcha paalis. Wala kang pake. Fine, Rufo. Halika, sumunod ka sa akin. Doon ka na sa kusina kumain dahil may isang mga agaw dito ng pagkain ng iba. Tumalima naman ang butler at sumunod sa kanya pa kusina. Napabuntong hininga na lamang si Rigel nang maiwan at ngungutong-nguto habang inuubos ang pagkain. Naiinis siya na si Rufo ang pinansin ng malditang babaeng yun. Dapat siya ang niyaya nitong kumain, hindi ibang lalaki. 2 linggo ang mabilis na lumipas mula nang dumating sa mansyon si Lac. Kahit papaano ay tahimik ang mga nagdaang araw. Halos hindi kasi sila nakikita ni Rigel. Gabi na itong umuuwi galing ng opisina at madalas ay tulog na siya. Paggising naman niya sa umaga, nakaalis na ang lalaki. Pabor na rin sa kanya ang ganito. Mas komportable siyang kumilos sa buong kabahayan kung alam niyang wala ang presensya ni Rigel. Yun nga lang, wala siyang paraan at pagkakataon para makausap sa personal ang papa niya. Bantay sarado siya ng mga gwardya. Binuksan niya ang cabinet at pumili ng damit na susuotin. Kinuha niya mula sa hanger ang bestida na powder blue ang kulay. Off-shoulder yun at Hawaiian style. Hanggang sa kalahati ng mga binti niya ang haba. Dinala niya ang damit sa kanyang higaan kasama ang bra at panty. Katatapos nang niya maligo, nakabalot pa ng tuwalya ang buhok niya. Pagkatapos niyang magbihis, ay tiningnan niya ang desk calendar sa side table. Nililista niya roon ang mga gagawin niya kada araw. Napabaling siya sa pinto nang marinig ang mga katok. Baka si Melinda yon. Good morning, ma'am. Si Rufo ang napagbuksan niya. Magandang umaga. Ganti niyang bati at ngumiti. Bakit nandito ang lalaki? Sidekick to ni Rigel ah. Hindi to nawawala sa tabi ng asawa niya. Nalaman niya mula kay Madam Melly na mahigit 1 dekada na itong naninilbihan kay Rigel. Sa lahat ng tauhan, ito ang pinakapinagkakatiwalaan ng lalaki, hindi lang bilang driver, bodyguard at assistant, kundi bilang kaibigan na rin. Umalerto si Lac, baka narito rin pala ang asawa niya. May kinuha akong mga dokumento rin sa study room, ma'am.
Paliwanag nitong tila nabasa ang rumaragas ang mga tanong sa kanyang utak. Pasok ka muna, may kailangan ka ba? Nilakihan ni Locke ang awang ng pintuan. Sinilip ko lang kung okay ka. Ilang araw na rin hindi kayo nagkakausap man lang ni boss. Busy kasi ngayon sa kumpanya. May reorganization na nagaganap. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Na-appreciate niya ang effort nito para ipaalam sa kanya ang bagay na dapat si Rigel ang nagsasabi. Pero hindi niya pwedeng obligahin ng lalaki. Kung anong meron sila bilang mag-asawa ay bunga lamang ng hangarin nitong pasakitan siya. Baka gusto mong lumabas, ma'am. Malawak ang lupain ng Draconis Estate. Marami kang makikitang magagandang tanawin dito. May talon pa ron sa hilaga. Namilog sa pananabik ang mga mata niya. Okay lang ba talaga na lumabas ako? Baka magalit na naman ang amo mong daig pa ang laging akala mo'y may regla. Oo naman, ma'am. Hindi ka bilanggo rito. Asawa ka ni boss. Sure ako na hindi magagalit yun. Sigurado ka ba riyan? Natatakot ka ba sa kanya, ma'am? Hindi. Utal niyang tanggi. Medyo defensive siya roon. Pero mula noong nagsukatan sila ni Rigel kung sino ang mas matigas ang ulo, nagkaroon siya ng kakaibang lakas ng loob. Walang dahilan para matakot ako sa kanya. Wala siguro ako mga tattoo, pero marunong din ako magpakamaton. Mayabang lang sadya ang amo mong yun. Natawa si Rufo. Kita ko nga. Isama mo sina Edgar at Lucas, ma'am. At huwag kayong magpapagabi. Baka umuwi kami ni boss bago maghapunan. Bilin ng lalaki at tumalikod na paalis. Hindi na mapuknat ang ngiti ni Locke. Sinipat niya ang sarili. Okay na siguro tong outfit niya. Nagsuot na lang siya ng puting rubber shoes na kabibili lang din mula sa online store. Mula pa ang sapatos sa isang tanyag na designer brand. Lahat ng gamit niya ay nabili through online. Akala kasi niya ay bawal siyang lumabas. Sinilip niya muna ang bag. Tiniyak na naroon ang gamot niya at tubig. Balak niya pumunta ng Lavador Enterprise para makita ang papa niya. May mga itatanong siya. Dadaan na rin siguro siya ng Hospitalier Convent para mabisita ang mga madre. Madam Ellie, aalis po ako. Paalam ni Locke sa mayordoma na nasa kusina kasama sina Annette at Lucia. Mag-iingat ka. Nakangiting sagot ng babae. Ingat po, ma'am. Dueto ni na Annette at Lucia. Salamat sa inyo. Sumaglit pa siya sa gawin ng portrait ni Hilary. Lalabas ako. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Pabulong niyang paalam sa kaibigan kahit nakaukit na lamang ito sa larawan. Pero nag-ugat sa carpeted na sahig ang mga paan ni Locke nang masumpungan ang bulto ni Rigel sa may pintuan. Kunot ang noo at halos magsanib ang mga kilay nito habang nakatitig sa kanya. Where do you think you're going? Usisa ng lalaki sa matigas na timbre ng boses. Nilunok ni Locke ang bara sa lalamunan at taas noong sinalubong ang matalim na titig ng asawa. Kabado siya pero may bahagi ng puso niya ang nanlalambot dahil sa takaw pansin nitong kisig. Gwapo talaga ang lalaking to. Literal na makalaglag panty at umuusok ang sex appeal. Kahit plain white long sleeve lang naman at maong pants ang suot nito. Ang linis at ang bango nitong tingnan. Pwede ko bang bisitahin si Papa? No, go back to your room. Matigas nitong pakli. Hindi man lang siya pinatapos sa pagsasalita. Si Rufo sa likod nito ay nagsosorry ng walang tunog. Sandali lang ako, hindi ako magpapagabi. Papasok ka sa kwarto mo o aalis kang walang panty. Babala nito. Napakurap si Locke. Ano yun? Nag-aalburuto ang mumbunan niya sa inis. Tinatakot ba siya nito? Ginagawa siyang parang bata ng lalaking to. Kinapa niya ang suot na panloob at walang pag-aatubiling hinatak yun pababa. Tuluyang hinubad at ibinalibag. Sapul ang panty niya sa mukha nito. Ayan ang panty ko. Pwede na ba akong umalis? Gumalaw ang mga panga ni Rigel. Kung makamamatay lamang ang talim ng titig nito, baka kanina pa siya humandusay. Dama niya ang ningas ng galit at hiwa ng puot nito. Lakwesya! Parang kulog na yumanig sa buong kabahayan ang malakas nitong boses. Bakit, asawa ko? Gusto mo patibra ko hubarin ko at iiwan ko sa'yo? Sinadya niyang langkapan ng lambing ang tono. Humakbang na siya pero hindi siya nakalagpas dito dahil sinaklot ni Rigel ang kanyang braso. Hindi ka aalis. Bibitiwan mo ako o maglalakad kang sabog ang mga itlog? Babala niyang humagod ang nanilisik na mga mata pababa sa pundiyo nito. Kumala sa braso niya ang kamay nito,
kasabay ng malutong na halakhak ni Rufo. Naubo ang lalaki nang bigyan ni Nigel ng solid jab sa sikmura. Really, Mrs. Draconis? How would you do that? Come on, pleasure me. Lalo nitong iniharang ang katawan sa daraanan niya at humalukip-kip. May naisip akong magandang ideya kung paano mo mapapasabog ang itlog ko. Wanna give it a hard and deep try, my wife? Kinilabutan si Locke nang pumalit ang pagnanasa sa mga mata nitong humagod pababa at nagtagal sa tapat ng kanyang pagkababae na wala ng depensa sa likod ng malambot na tela ng damit. Huli na para umurang siya, pero nagsimula nang bumigay sa nerbiyos ang mga tuhod niya. Akin na nga yung panty ko. Next time na lang ako bibisita kay Papa. Hinayaan ni Rigel na hablutin ni Locke mula sa kamay niya ang panty nito. Tumakbo pabalik sa maid's quarter ang babae. Hinabol niya ito ng tanaw. Fucking brat. 1 point para sa'yo, boss. Natatawang sabi ni Rufo. Gusto mong isuka pati ang laman loob mo? Iniamba ni Rigel ang kamao sa mukha ng butler. Sa susunod na mga haskang tingnan ng panty ng asawa ko, bubulagin na kita, Rufo. Pasensya na po, hindi na mauulit. Pipikit ako sa susunod. Pilyong hirit ni Rufo. Isasama niyo ba siya sa charity ball o iniiwasan niyo lang na malaman niya ang nangyari sa kanyang ama kaya bawal siyang umalis? Shut up. Kamusta na yung inuutos ko? Naglakad siya patungo sa gawin ng hagdanan. Bumagal ang hakbang niya pagsapit sa tapat ng portrait ni Hillary. Ipatanggal mo na to. Dalhin niyo sa gallery sa basement. Lahat ng gamit na pag-aari ni Hillary, itago na ron sa basement. Yes, sir. May package nga pala ron sa sasakyan. Kunin mo at ibigay kay Laquesha. Matutulog na ako. Gisingin mo ako after 2 hours. Umakyat na si Rigel sa hagdanan matapos tapunan ng huling sulyap ang larawan ng yumaong asawa bilang pamamaalam. 3 beses na niyang nakita tuwing madaling araw si Laquesha na kinakausap ang larawan ni Hillary. Mukhang hindi epektibo ang inilatag niyang mediums para pahirapan si Laquesha. Siya ang natutuliro. Bumibigat ang puso niya noong nakita niya itong umiiyak habang humihingi ng tawad sa harap ng portrait ni Hillary. Pagkatapos mag-shower ay diretso na si Rigel sa kama at hindi na nag-abalang magbihis pa. Nakatulog siya at pasado 11:00 na nang gisingin ni Rufo. Ikaw na mag-escort kay Laquesha patungo sa charity ball. Naibigay mo ba sa kanya ang gown? Tanong niya sa butler habang bumababa sila sa hagdanan mula sa top floor. Naibigay ko na po. Anong oras kami ni pupunta ng charity ball? Be there by 7. Maghihintay ako sa lounge. Copy that, sir. Hinilot ni Rigel ang bridge ng ilong. Nagpupulso ang sentido niya. Hindi sapat ang 2 oras na tulog para mabawi ang puyat niya sa buong magdamag na pagre-review ng proposal sa reorganization ng Lavador Enterprise. Ang daming kailangang ayusin sa international structure ng kumpanya ni Nalak. Rufo, did you call Guada's team? Tatawagan ko po ngayon din. Hindi mo pa tinawagan? Anong oras na? Pardon, sir? Get your common sense out of the gutter, Rufo. Alam mong pupunta ng charity ball ang asawa ko. Hinugot ni Rigel ang cellphone at may tinawagan. Guada, I need your team for a home service. If you can fly, do it. Don't have much time to waste. A brief instruction before he turned off the call. Pumiksi ang kanan niyang kilay paglapag ng mga paa sa living room dahil nadatnan niya sina Madam Melly at Laquesha na naghihilahan sa portrait ni Hillary. Huwag po ninyong tanggalin yan. Hindi po pwede. Baka magalit lalo si Rigel. Mariing pigil ng babae. Si Sir ang nag-utos na tanggalin na to, Ma'am Lac. Papalitan natin ng wedding photo nyo. Sagot ng mayordoma. Ang iingay nyo. Masakit na nga ang ulo ko. Masakit pa kayo sa tenga. Bitiwan mo yan, Laquesha, at hayaan mo silang magtrabaho. Hindi kikilos sa mga tao rito kung di ko inuutos. Matigas niyang sabat na lumapit sa 2 babae. Luwas sa gulat ang mga mata na bumaling sa kanyang asawa. Pero bakit mo aalisin si Hillary? Ililipat ko siya sa mas magandang pwesto. Ganun ba? At tubiling binitiwan nila ang kabilang kanto ng portrait. Agad lumapit ang 2 pang kasambahay at inalalayan si Madam Melly sa pagbubuhat. You better prepare for the charity ball tonight. Make yourself presentable. Ayoko mapahiya sa mga bisita. Mabagal na bumaba ang titig ni Rigel sa lower half nito at kasabay ng pagkakbang ay dinakma ang pagkababae ni Lac. Banayad na kinapa. Ano ba?
Tili ni Locke na napalundag at nangaligking. Bastos! You're overreacting. I'm your husband. I was just checking out if you have your panty. Baka kabagan ka. May event ka pang pupuntahan. Naipikit ni Rigel ang mga mata. Acceptable ba ang alibay na yon? Pwisit na kamay, mas mabilis pa sa utak niya. Bumuga siya ng hangin at tinunton ang dining room. Rufo is following him, laughing like an idiot. Pagsapit ng gabi ay nag-ayos ng mabuti si Locke para sa gaganaping charity ball. Sinundo siya ni Rufo sa mansyon. Pagdating sa hotel ay dalawang naka-uniforming doorkeepers ng hotel ang sumalubong at nagatid sa VIP lounge. Kilalang Filipino-Japanese ang may-ari ng hotel na kasapi sa Gold Dragon Corp. Ang gesture ng greetings dito para sa mga bisita ay kagaya sa kultura ng Japan. Rufo, nasa na si Rigel? Tanong niya sa butler habang naglalakad sila papasok. Wala kasing tao sa loob ng lounge. Mukhang nireserba ang buong silid para sa kanila. Parating na raw si boss, ma'am. Abiso ni Rufo matapos siya nitong ihatid sa overstuffed couch. Okay. Tango niyang natuon ng paningin sa sariling refleksyon sa dingding na salamin. Huwag mo akong iwan. Baka may magnanakaw rito. Nanakawin ako dahil sa mga suot ko. Paano kung si boss ang magnanakaw? Natatawang pakli ng butler. Natawa na lang din siya. Total makeover ang ginawa sa kanya. Buhok lang niya ang hindi ginalaw ng makeup artist kanina. Natural na rayot ng kulot ang dulo ng buhok niya, pero kung ano-ano ang nilagay sa kanyang mukha bago ang samot-saring kolorete. Pakiramdam niya ay bumata siya ng 5 taon at gumanda ng 10 beses. Hinaplos ni Locke ang suot na diamond earring. Katerno na yun ang kwintas na suot niyang may pendant na blue diamond. Kung susumahin, pati na ang evening gown niya at bagong cellphone na nasa loob ng LV handbag, kulang 30 million ang OOTD niya, sabi ni Guada. Talagang binibigyan ni Rigel ng hustisya ang pagiging mayaman. Sana makita ko rito si Papa. Sambit niya. Siguro naman invited din ng kanyang ama. Ma'am, narito na si boss. Anon siya ni Rufo. Humigpit ang hawak ni Locke sa handbag at nag-abang ang mga mata sa pintuan. Buhat doon ay lumitaw ang bulto ni Rigel. Sporting his 3-piece formal suit. Bakas pa rin sa gwapo nitong mukha ang pagiging istrikto at masungit. Pero ang uri ng titig na ipinangako nito sa kanya ay nangangako ng langit. Matalim na malagkit, tinutunaw ang puso niya. Umigting ang mga panga nito at nailang siya. Para bang nagsisi ito na pinupunta siya roon. Namawis ang mga palad niya. Bumara sa kanyang lalamunan ng hangin at nahihirapan siyang hugutin para sa buntong hininga. Pwede akong sinaklot siya ng lalaki at sinarahan ng malalim na halik ang nakaawang niyang mga labi. Dilat ang mga matang nalunok niya ang mga salitang naiipon sa kanyang dila. Tila ba kuryenteng dumaloy sa buong kalamnan niya ang init ng labi nito. Naiinis siya sa asawa, pero sa hindi malamang dahilan ay nagustuhan niya ang paghalik nito. First kiss niya yon, hindi siya marunong humalik. Pumasada pa ang dulo ng dila nito sa ibabang labi niya, nawari tinikman ang lasa ng lipstick niya. Nakanganga pa rin siya kahit tapos na ang halik. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. Fucking beautiful, Laquesha Draconis. Sinisira mo ulo ko. Hindi ko pwedeng maging dahilan ng paghinga ko. Pero anong ginagawa mo sa akin? I should be mad at you. You should be crying, asking for mercy. But you're doing the opposite. Parang ako pa ngayon ang kailangan magmakaawa na huwag kang tumingin sa iba kung hindi masisira ang buhay nila. Kumalat ang kilabot sa buong katawan ni Locke. Anong pinagsasasabi mo? Tigilan mo nga ako, Rigel. Gusto niyang lumayo pero pakiramdam niya ay malaking magnet ito at lalo siyang hinigop papadiin sa katawan nito. Muli siya nitong hinalikan. Mas malalim pero banayad na ang paggalaw ng labi nito. Wari ay tinuturuan siya. Pagkatapos ng mainit na tagpuroon ay inakay na siya ng asawa patungo sa venue kung saan ginaganap ang charity ball. Masigla ang buong looban ng ballroom. Kaakibat ng malamyos na musika at malamig na liwanag ng mga ilaw ay ang marangyang postura ng mga bisita mula sa business sector at private entity. Mapupunta ang proceeds ng charity ball na yon sa 3 magkakaibang charity institution ng probinsya. Pero bukod doon, ngayong gabi ay inaabangan ng lahat ang mahalagang anunsyo ni Rigel Draconis, ang big boss ng Gold Dragon Corporation. Punuan na ang bilugang mga mesa na nakagayak ng gold at asol na tela. Paroot pa rito ang waiters, tangan ang tray na may flute glass,
Laman ng mamahaling wine at champagne. Kontrolado ang boses at tawanan ng socialites na nagkukwentuhan. Sa isang sulok ay naroon ang madrasta at stepsister ni Laquesha. Nakaupo ang mag-ina sa head table at nakatuon sa kanila ang karamihan ng atensyon ng mga bisita. Isa sila sa major sponsor ng charity ball na yon. Sigurado ka ba talaga, Mom? Ipapakilala ko ngayon ni Reggie bilang fiancé niya? Makulit na tanong ni Kylie sa ina. Mas matanda sa dalaga si Laquesha. Yes, darling. Yun ang usapan namin para ma-take over niya ang pamamahala ng Lavador Enterprise. May consent ng parents niya ang pagpapakasal niyong dalawa. Lalong nasabik si Kylie. Kailangan nilang makasal ni Rigel bago pa nito malaman na nilipat ng daddy niya ang kumpanya sa pangalan ni Laquesha bago ito namatay. Half-sister niya si Laquesha. Anak ito ng papa niya sa unang babae na minahal ng ama. Namatay kaagad ang ina nila kaya hindi na ikasal sa papa niya. Hanggang sa nakilala ng ama ang mommy niya at siyang pinakasalan at siyang naging bunga. Bata pa lang ay tinuturing na niyang kaagaw ang kapatid kung ano ang meron siya. Kaya hindi sila naging malapit sa isa't isa. Pakiramdam kasi niya ay mas mahal ng kanyang ama si Laquesha kaysa sa kanya. Palibhasa ay Silak ang panganay at malaki na ang kapatid noong naging asawa ng papa nila ang mommy niya. Buti na lang, nasa ibang bansa pa rin Silak at walang ideya hanggang ngayon na patay na ang papa nilang si Lauro. Mag-ready ka na, Kylie. Mamaya lang ay darating na si Rigel. Salubungin mo agad siya para makita ka ng taga-media. Instruct ng mommy niya. Kanina pa ako ready, Mom. Wait, look at me. Am I beautiful? Of course, mana ka sa akin eh. Malambing na umirap si Madeline na halata ang pagpapaunat ng mukha para magmukhang bata sa kabila ng edad. Maya-maya ay naging alerto ang buong paligid at nagtakbuhan ang media patungo sa entrada ng ballroom. Pagbukas pa lamang ng pinto ay wari kidlat na nagkislapan ng mga kamera. Dalawang imahe ang lumitaw sa bukana ng ballroom hall. Rigel Draconis is holding the hand of a beautiful woman. Mom, sino yun? Napakurap si Kylie at napamulagat nang makilala ang babaeng kasama ni Rigel. Is that Laquesha, Mommy? Bulalas pa ng dalaga. How did she? When did she? Hindi matapos-tapos ni Madeline ang pagsasalita. Mom, ano ginagawa niya rito? Akala ko ba nasa Amerika pa siya? Hysterical na angel ni Kylie. Nang makarating sa gitna ng bulwagan ay nagsalita si Rigel. Settle down everyone. Let me introduce my wife, Laquesha Draconis, the heiress of Lavador Enterprise. Under my mentorship, she's going to take over the management of the company when the reorganization is completed. Anunsyo nito sa lahat. Lalong natigalgalang mag-inang Madeline at Kylie. Take over the Lavador Enterprise? Gustong tumutol ni Kylie pero umiling ang mommy niya. Kapag gumawa sila ng eksena roon, hindi sila patatawarin ni Rigel. Walang nagawa si Kylie kundi magnitnit habang pinapanood sina Rigel at Laquesha na naging sentro na ng atensyon ng mga bisita. Formal na nagsimula ang charity ball. May bidding ng pledges para sa 3 charity na recipient ng event. Lavador Enterprise ang host ng event na to. Pumunta ako bilang guest of honor nila. Wika ni Rigel sabay itinuro sina Madeline at Kylie na naroon sa head table. Nakatanaw sa kanila ang dalawa. Sa kabila ng distansya ay dama pa rin nila ang disgusto ng mag-ina sa presensya niya roon. Bahagya siyang ngumiti at kumuway sa mga to. Never silang naging close pero pamilya pa rin ang dalawa. Gusto mo silang lapitan, wife? Tanong ni Rigel. Umiling si Lac. Hindi sila matutuwa kapag ginawa ko yun. Ayaw kong sirain ang gaminto para sa kanila. Nasaan nga pala si Papa? Hindi ba siya pumunta? Nasa business trip siya. Sagot ni Rigel at bumaling sa babaeng host na nagsasalita. 3 million bid from Roma Fintech. Going once? Going 10 million. Gold Dragon Corp. Sigaw ni Rigel at tapat sa bid ng Fintech. But only if this lady here will kiss me in 10 seconds. Tonong biro yon. Ano ba? Kinurot nila kang asawa. Hiyawan at tilian ng audience. For 10 million, Mrs. Draconis, parang awa mo na. Nagsalita sa mic ang host. Abuso ka na, Rigel. Kastigo ni Lac. 10 milyon para sa charity, kapalit ng 10 segundong halik. That kiss earlier in the lounge is your punishment for being so beautiful. Ang halik ngayon na bibilhin ko ng 10 milyon ay parusa para sa mga lalaking kanina pa nakatingin sa'yo. Umismid si Lac.
Bigla siyang na-pressure sa crowd na sumisigaw ng kiss, kaya hindi na siya tumutol nang lumapat ang halik ni Rigel sa kanyang labi. F***ing soft and sweet. Kung pwede lang, ayaw nang itigil ni Rigel ang paghalik kay LaQuesha. Maybe he's just in denial of the truth. Pilit lang niyang pananiniwala ang sarili na galit siya sa asawa dahil sa nangyari kay Hilary. Iniingatan niya ang huwad na galit sa kanyang puso, pero ang totoo, gumagawa lang siya ng dahilan para maikulong sa poder niya si Locke. Habang dumadaan ang mga araw na magkasama sila sa iisang bahay, nararamdaman niyang nagkakaroon ng puwang ang babae sa puso niya. Inulan sila ng malakas na palakpakan mula sa audience pagkatapos ng 10 segundo. Alam ni LaQuesha, sa gabing ito ay magbubukas ang kakaibang yugto sa buhay niya. Hindi niya alam at hindi pa niya maipaliwanag. Ang halik na 2 beses nilang pinagsaluhan ay hindi niya masasabing pangako ng panibagong pag-ibig. Pero isang bikis ang sigurado siyang hindi na kailanman mapapatid. Nagtapos ang party at madaling araw na silang nakauwi galing ng hotel. Sir, hindi ba mas makabubuting sabihin na natin kay ma'am ang tungkol sa papa niya? Sabi ni Rufo habang nakabuntot ito sa kanya patungo sa kwarto. Do you think telling her right at the ball is a proper thing to do? Binigyan mo siya ng permisong umalis. Anong purpose mo kung alam mo nga una niyang pupuntahan ay si Lauro? Naisip ko lang na baka mas lalo siyang masaktan kung patatagalin pa natin. Malapit nang matapos ang restructuring ng Lavador Enterprise. Sa kanya iniwan ni Lauro ang kumpanya, pero lahat ng nasa board ay mga asong tapat kay Madeline. Kailangan ko muna silang alisin sa pwesto at palitan. Anyway, sinusunod ko lang din ang bilin ni Lauro sa akin. Alam niyang sa kanyang pagkawala ay lalamunin si Locke ng kampo ni Madeline. Kailangan kong siguraduhin na magiging maayos ang transition at hindi magiging sagabal ang mag-ina. Naintindihan ko, sir. Pasensya na. Tumango si Rufo. Pumasok si Rigel sa kanyang silid at sumaglit ng shower. Matapos magbihis ng pantulog, hinablot niya ang malaking unan at lumabas. Lights are out in the living room. Diretso siya sa maid's quarter. Wala nang kasambahay na gising. Lock ang pinto ng kwarto ni LaQuesha pero accessible mula sa cellphone niya ang electronic lock ng lahat ng room sa bahay na yon. He designed it personally. Gising ka pa? Gulantang na bumalikwas sa kama ang babae at namilog ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Niyakap nito ang sarili na para bang manggagahasa siya. Under renovation ang room ko. Dito muna ako matutulog. Hinagis ni Rigel ang unan sa kama at nilapag ang cellphone sa side table. Under renovation? Bakit hindi ko alam? Let's sleep. I'm exhausted. Nahiga siya. Maliit para sa kanilang dalawa ang kama. Kailangan palitan yun ng king size bukas na bukas din. Higaan na kung ayaw mong madaliri. Subukan mo at nang ma-toes, manis, ma-shoulders, ma-head kita. Gusto mo? Magditan nitong atungal. Nagtagi si Rigel ng mga bagang para mapigil ang tawa. Babaeng to, laging may panlaban sa hirit niya. Saan ako hihiga? Inagaw mo na pati space ko. Dito ka na. Hinila niya si Locke. Bumagsak ito sa kanyang ibabaw at nanigas na parang tuod. Gusto mong iparenovate ko rin bukas tong bed? Para sa akin ka nahihiga gabi-gabi. Ibinakod niya ang kanang bisig para hindi ito mahulog. Pagsinghap ang tanging isinagot ni Locke sa kanya habang tamatagos sa tensyonado niyang muscles ang mabilis na pinting ng puso nito. Kinabukasan ay natanggap ni Rigel ang abiso mula sa kanyang ama. Nakabalik na ang mga ito galing ng England. May mga kamag-anak sila roon. Origin ng mga ninuno ng daddy niya. Bumisita ito para sa anniversary ng Ancient Foundation ng pamilya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ama kaya nagmamadali siyang nagmaneho. Pinindot niya ang answer button sa car infotainment system. Iho, nasan ka na? Pangungulit ng ama sa kabilang linya. On my way, Dad. I'm driving. Huwag ka po munang makulit. Sagot niya sa ama. Nakasampung tawag na ito kanina at ngayon lang niya sinagot. Okay, ibababa ko na to. See you in a bit. He drove with the Bugatti all black going to the fine dining where his parents are waiting. Inabot pa siya ng traffic sa daan dahil sa banggaan. Nagsignal siya sa sasakyan ng backups niyang nasa likod. Bumalik sila at humanap ng alternative route. Hanggang sa nakarating sila sa isang 5-star hotel kung saan nag-check ang mga magulang niya. Kumakain na ang mga ito nang dumating siya sa dining terraces. Tumayo ang mami niya at sumulubong sa kanya. Iho, I'm glad you came. Oo naman po, Ma'am. Hinagka niya sa noo si Doña Raquel while he gave his father a gentle hug. Nauna na kaming kumain. Gutom na ang mami mo.
Natulog lang yun sa flight at hindi man lang nag-snacks habang nasa biyahe kami. Paliwanag ni Don Ramon Draconis. No problem, Dad. Naupo siya sa silyang katabi ng ina at nilingon ang dalawang backups. Itinuro niya sa mga ito ang bakanteng mesa para okupahin. Nilapitan na rin ang mga ito ng service crew ng dining para alalayan sa orders. Pwede ba kami magstay muna ron sa bahay mo, anak? Tanong ng mommy niya. Of course, Mom. You don't have to ask. Kapwa na sa 60s na ang mga magulang niya, pero bata pa rin tingnan sa edad nito ang kanyang ina dahil alagang-alaga ito ng daddy niya. Kaya natuto rin siya kung paano ingatan at mahalin ng maayos si Hilary noon. Pamantayan niya ang mga magulang. Ngayon ay bahagya siyang napangiti nang maglaro sa isip ang bagong mukha ng babaeng naghihintay sa bahay niya. LaQuesha made his day vibrant and comfortable. Kahit marami siyang kailangang harapin sa opisina, kapag naiisip niyang makikita niya sa pag-uwi ang asawa, nagiging magaan ang isip niya. Natutunaw ang pagod at stress. Bumibilis ang oras. Sumisigla ang pag-ikot ng mundo. You're doing great, I guess. Natatawang pahayag ng kanyang ama. Kasal ka na raw sa anak ni Lauro, iho. Nakarating sa amin ng balita. Masyado ka yatang nagmamadali at hindi mo man lang nahintay na makauwi kami ng mami mo. Yes, Dad, but not with his daughter Kylie. I married his eldest, si LaQuesha. Anong ibig mong sabihin? Gulat na bulalas ni Doña Raquel. Gusto niya pakasalan ko at nakapagmana ni Lauro, di ba? Para manatiling matibay ang partnership ng Gold Dragon at Lavender Enterprise. Well, I'm glad to inform you that Lauro in his last will and testament made LaQuesha his heir and successor. Hindi naman siguro yun magiging problema sa inyo. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Naintindihan niya ang anino ng pag-aalinlangan sa anyo ng mga magulang. Laura is a trusted associate of his father. Sa business world, si Kylie ang kinikilalang legitimate na tagapagmana dahil anak ito ng babaeng pinakasalan ni Lauro. Walang kaso sa amin kahit sino sa anak ni Lauro ang pinakasalan mo. Matagal na rin namang patay si Hilary at tiyak ako mas gugustuhin niyang mag-move on ka na rin. Kaya lang, hindi ba makaka-apekto sa preference ng board of directors ang desisyon mo, son? Pwedeng gamitin ng oposisyon ng pagiging illegitimate ni LaQuesha para questionin ang credibility mo bilang CEO. Nag-aalalang tanong ni Don Ramon. That is why I'm working with the reorganization of the internal rank and file within the Lavender Enterprise. Kung mailalagay ko sa posisyon lahat ng taong pabor kay Lac, wala nang problema sa pagpasok niya sa board ng Gold Dragon. Fast learner ang asawa ko, Dad. You will see. She's a fighter. She'll pave her way in, even without my interference. Sagad ang tiwala sa kanyang timbre. Look at your son, Ramon. He's in love again. Hindi niya po protektahan ang asawa niya ng ganyan kung hindi. Ang saya ko naman para sa anak natin. Natatawang komento ng mommy niya. In love? Siya? Humataw ang puso ni Rigel at nagsindi ang kakaibang haplos ng init sa buong katawan niya. Is he really falling for LaQuesha? Ganoon kabilis? Hindi niya maitanggi. Para bang iginapos ng puso niya ang kanyang dila. I'm thrilled to go home and see your wife. Finally, you decide to move on with Hilary. I'm happy for you, Rigel. Sige na nga. In love na siya sa asawa niyang maldita at mas malakas pang humilik kaysa sa kanya kapag tulog. Aminado naman siyang nitong mga huling araw ay masaya siya at napapangiti basta naiisip sila. I know what you mean, Raquel, sweetheart. Gagawin mo na namang malaking manika ang manugang mo. Napailing na lamang si Ramon. Pero bago kayo mag-ina magpatuloy sa mga plano nyo, bigyan muna natin ng maayos na kasalang asawa mo, Rigel. The whirlwind civil wedding will not compensate with what she deserves as your wife. Alang-alang na rin sa alaala ni Lauro. Natawa siya. Naglalaro sa mga mata ang kapilyuhan. Bahala kayo, Dad. Hindi ko rin naman kayo mapipigilan. Pero next year na siguro. Hindi pa kami nakakapag-honeymoon mula nung ikasal kami. I will consummate our marriage for this year. Para sa susunod na taon, meron nilit akong aasahang honeymoon. You monster. Mana ka talaga sa daddy mo. Taon-taon hina-honeymoon ako. Malambing na umirap si Doña Raquel sa asawa na tumatawa na rin. You like it very much, sweetheart. Don't deny. Panunokso ni Don Ramon. Nagtawanan sila. Gusto na rin tuloy ni Rigel na umuwi at tangayin sa isla sila para simulan na ang unang round ng honeymoon nila. Sa mansyon ni Rigel ay abala si LaQuesha para sa ipinadalang mga donasyon sa ampunan. Kinawayan niya ang mga pumasok na 2 van sa driveway. Ipinadala yun ng bahay ampunan at home for the aged mula sa kabilang lungsod para kunin ang in-kind donation nila.
Nagpaalam naman siya kay Rigel na ibibigay niya ang bedsheets, kumot at pillowcases na nakatambak lang doon sa spare room. Pumayag naman ng lalaki. Pinalabhan muna niya sa laundry ang mga yon noong isang araw. Nakaredy na sa sala ang mga karton na pinagsidlan niya. Sinamahan na rin niya ng bigas at groceries ang mga donasyon. Ma'am, nasilip niyo na po ba ang plano para sa renovation ng kwarto ni boss? Tanong ni Rufo na lumapit sa kanya. Talaga bang itutuloy ang renovations? Tanong niyang pumihit at naglakad papasok ng bahay. Di ba sabi niya sa inyo under renovation ng kwarto niya kaya ron siya natutulog sa room niyo? Baka magalit na naman yun kung wala akong initiative na gagawin. Sa bagay, nagkabit si Lak ng balikat. Madam Ellie, ikaw na po muna mag-assist sa kanila para maikarga na mga to. Anya sa mayordoma na may inihahabol na mga karton ng dilata. Sige ma'am, tango ng babae. Sasagot pa sana sila ngunit naagaw ng boses ni Rigel ang atensyon nila. Ready for load na ba mga yon? Malat na tinig ng asawa. Sinakop ng bulto ng lalaki at ng mga magulang nito ang puta mayor. Magandang araw po. Yukong ulong bati agad ni Melinda sa mga bagong dating. Welcome back Don Ramon, Doña Raquel. Nagbaw rin si Rufo. Nagtakbuhan ng ibang mga kasambahay para bumati rin at magbigay galang. Aligagang napayuko si Lak at kabadong nagsalita. Magandang hapon po. Bati niya. Hello everyone! Masiglang kamuway ang may edad na babaeng na natili ang ningas ng ganda sa alindog nito. Half of her features is visible with Rigel. 50-50 ang namana ng lalaki mula sa mga magulang, kaya hindi nakapagtatakang matatakam ang malikot na mga lahi ni Eva. Napalunok si Lak nang mapansin ang ama ni Rigel na nakatitig sa kanya. Tila umabot sa kanyang talampakan ang bigat ng authority nito, kaparehas ng intensity na meron ng asawa niya. Boys, i-load na ang mga kargamento. Utos ni Rigel sa backups nito. Pumasok ang mga ito at kani-kanyang buhat ng karton para hakutin papunta sa naghihintay na 2 van. Mom, Dad, this is my wife, Laquesha Draconis. Hinapit siya ni Rigel at pumulupot ang kamay nito sa baywang niya. Mga magulang ko, sina Don Ramon at Doña Raquel Draconis. Ikinagagala ko po kayong makilala. Bahagya siyang natigilan ng yakapin ng mami ni Rigel. Kaibigan ka ni Hilary, hindi ba? Mukhang mawiwili akong tumira dito. Sabik na wika ng ginang. Ang ganda mo. Gusto ko ang ganitong buhok. Nilaro na nito sa daliri ang nagrayot na kulot niyang buhok. Pasensya ka na sa mami mo, Lak. She never gets tired of dolls until today. Magreklamo ka na lang sa akin kung hindi mo kakayanin ng mga pagagawa niya sa'yo. Pakli ni Don Ramon. Pinahiwatig ng tono nito na pwede siyang magtiwala at huwag matakot. Napakurap siya at tumango na lang. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya inasahan na ganito siya kung tanggapin ng mga magulang ni Rigel. Tinakot mo naman ang asawa ko, Dad. Gatong ni Rigel. Magtigil kayong mag-ama. Awat ni Doña Raquel at bumaling sa kanya. Magka-wavelength ang 2 yan, Lak. Kailangang alerto ka lagi. Ngumiti siya. Tatandaan ko po yan. Sinamahan nila paakyat sa taas ang mga biyanan at hinatid sa kwarto. Halatang pagod sa biyahe ang mommy ni Rigel. Sir, sisimulan ko na po ang renovation sa kwarto mo. Nagsalita si Rufo habang nakabuntot sa kanila pagkagaling nila ng guest room. Renovation? Sabi mo sa akin under renovation ang room mo kaya nakikitulog ka sa kwarto ko. Sabat ni Lak. 1 linggo na rin at natatakot na siya kung magtatagal pa si Rigel na katabi niya dahil nasasanay na siya sa init ng katawan nito tuwing magkatabi sila sa kama. Kahit masikip pero komportable ang pakiramdam niya. Para siyang nasa loob ng matibay na baluti kapag niyakap siya nito. Dama niya ang kaligtasan at proteksyon. Tumikhim si Rigel. Sige, gawin na ang renovation, Rufo. Sundin ko anong gustong baguhin ni Lak. Pagkatapos ng renovation, lilipat ka na sa kwarto ko. Okay. Tango niya. Hindi siya sigurado kung makabubuti sa puso niya ang mga pagbabagong naganap sa pagitan nila ni Rigel. Ayaw niyang umasa at maging kampante. Masyado pang maaga para maniwalang binibitiwan na nito si Hilary at hindi na nag-iisip na ipaghiganti ang yumaong asawa. May mga sandaling nakokonsensya siya dahil hindi na niya halos madama na minsan ay tumira rito ang babae. Wala na siyang makitang alaala at bakas nito sa buong bahay. Itinago at itinabi na ni Rigel. Hindi niya gusto ang ganoong pakiramdam. Ayaw niyang mabaon sa limot ang kaibigan. May karapatan ba siyang angkinin ang kaligayahang dapat ay tinatamasa ni Hilary kung hindi ito namatay ng maaga?
Napakurap si Locke nang lumapat ang halik ni Rigel sa labi niya. Patak lang yon kung tutuusin, pero ginising ang kuryente sa katawan niya. Aminado siya, kahit madalas ay para silang aso at pusa ni Rigel, may puwang na ito sa puso niya. Pero paano ang kaibigan niya? Doon lang niya napansin na silang dalawa na lamang ang naiwan doon sa pasilyo sa labas ng kwarto nito. Rigel? Kinapo siya ng hangin nang hawakan nito ang kamay niya at muling puntiryahin ng halik nito ang nakaawang niyang mga labi. Padampi-dampi habang mabigat itong humihinga at dinala ang kamay niya. Idiniin sa kaliwang dibdib nito, sa tapat ng puso. Marahang pinisil. I've been ruined. Dinurog ako ng pagkawala ni Hilary, Locke. Inisip ko noon, ang pwede lang magpahilom sa sugat ay magalit sa'yo at parusahan ka. I'm sorry. Hindi ko talaga ginusto yon. Maging ako'y nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Para ko na siyang kapatid, alam mo yan. Lumapat muli sa labi niya ang banayad na halik nito. Pinatatahimik siya. I never thought of restoring my wounded heart because I believe I can live with it. I can survive with the solitude. Pero aaminin ko ngayon, gusto kong i-renovate mo ako, Locke. Mend me according to what you want me to be as your husband. One that you deserve. I will cooperate no matter how painful and hard it will cost. Anong ibig mong sabihin? Nasasakal na si Locke sa sumasabog na kaba sa kanyang dibdib. Nag-ulap ang mga mata niya. I need some self-renovations too, Laquesha. At ikaw ang panday na tutulong sa akin para magawa yun. Are you willing to fix me? Lantay ng emosyon ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Gusto ko maniwala, pero natatakot ako. Okay lang yan. Matakot ka na mawala ako sa'yo, para may dahilan akong manatili at mabuhay pa. Inisip kong ikukulong mo ko sa kalungkutan habang buhay, kapalit ng pagkawala ni Hilary. Walang paraan para lumaya, Rigel. Hindi ka rin naman pwedeng lumaya tulad ko. Mahalin mo ako habang buhay. Yan ang tanging kalayaan na maibibigay ko sa'yo. Ingatan mo ang puso ko. Bibigyan mo ng ngiti ang bawat araw ko. At hahalikan mo ang luha ko. Yan ang gusto kong paghihiganti, Laquesha. Pwede kang tumanggi ngayon at bukas, pero hindi mo ako matitiis. Kung ayaw mo sa akin, itutulak mo ako palayo kapag niyayakap kita. Mahal mo rin ako, di ba? Kinagat na lamang niya ng mariin ang labi. Magsinungaling man siya at sabihing hindi, mas lalo lang siyang mahuhulog sa lalaki at mas maingay ang kilos kaysa salita. Ang pagtugon niya sa yakap, ang reaksyon ng katawan niya sa halik ay matibay na indikasyon kung ano ang tunay na nilalaman ng puso niya. Wala na siyang takas. Paano si Hilary? Asawa mo siya at kaibigan ko. Anong mararamdaman niya kung dalawa kami sa buhay mo? Hanggang ngayon ngay hindi ko pa rin maunawaan ng lubusan kung bakit pumayag ka sa gusto ni Papa na pakasalan ako na kinamumuhian mo. Malalaman mo rin. Alam ko rin mas ikatutuwa ni Hilary kung ikaw ang babaeng ipapalit ko dito sa puso ko. Kilala ka niya at mahal ka niya. Pero hindi maganda, Rigel. At ano ang maganda? Ang magpakasal ako sa iba na alam kong hindi magugustuhan ni Hilary para sa akin? Matagal na siyang patay. Alam kong mas gugustuhin niya na magpatuloy ako. Alam din niya na kahit anong mangyari, palagi pa rin siyang nasa puso ko. Ingatan mo lang ang puso ko, Locke. Yun lang. Hindi maubos-ubos ang pagbalot ng kakaibang saya sa puso ni Locke. Para siyang pinatikim ni Rigel ng ipinagbabawal na gamot. Nalalango siya at nangangamba na baka hindi na makausad mula sa kaligayahan. Pero sa kabilang banda ay hiniling din niya ng tahimik na sana wag nang bawiin sa kanya ang kasiyahang nararamdaman. Nang matapos ang renovation ng silid ni Rigel, nagpa siya ito na palipatin na siya roon. Gusto kong bisitahin si Papa, sabi niya habang nakataob sa ibabaw ni Rigel. Parehas silang walang saplot sa ilalim ng kumot at katatapos lamang magtalik. Bumiki din siya sa asawa kagabi at inamin ang tunay na damdamin dito. First night niya rito sa kwarto ng asawa. Wala naman siyang maraming gamit na itinransfer dito. Para bang amoy lang niya ang binalikan nila roon sa kwarto niya at dinala rito sa silid ng asawa. Sasamahan kita bukas sa kanya, sagot ni Rigel. Banayad na humahaplos ang kamay nito sa kanyang spine. Sinindihan ang kiliti na hindi pa lubusang humupa. Masakit at pumipintig ang kirot sa kanyang pagkababae. Ang balakang niya ay namimitig at pakiramdam niya anumang oras ay pupulikatin siya. Pero hindi may kakaila ng katawan niya ang hiwagang hatid ng unang karanasan niya kay Rigel. Siguro naman alam na niyang nakauwi na ako. Malamang pinigilan lang siya ni Tita Madeline na makita ako at makausap. Hindi ko man lang makontak ang cellphone niya.
Pupuntahan natin siya bukas. Talaga? Tumango si Rigel. And once the reorganization is over, you can join me in directing the next step of Lee Ventures under the new management. Sa'yo binigay ng papa mo ang kumpanya. Seryoso ba talaga yon? Akala ko nagbibiro ka lang noon sa party nang sabihin mo yun sa media. Hindi ko tuloy pinag-isipan ng tungkol sa bagay na yan. You're a legitimate heiress of Lauro. Bakit kita bibiruin? Akala ko lang kasi kay Kylie niya isasali ng pamamahala ron. Anya sabay hikab. Inaantok na siya. Matulog na tayo? Pagod ka na? Inaantok na ako. Right, let's sleep. Good night, Rigel. Usal ni Locke at pumikit. Pero iginulong siya ng lalaki at napunta ito sa ibabaw niya. Ganito ako mag-good night kaya masanay ka na. Pilyong umisi ang asawa. Gusto mo lang akong isahan eh. Angal niya. Nakatatlo na ako kanina. May pag-good morning pa ako mamayang madaling araw at pag-good afternoon bukas ng tanghali. Bahagi ito ng renovations mo sa akin at countdown para sa second wedding natin next year. Nilayasan na siya ng antok nang magsimula itong puntiryahin ang maselang spot sa kailaliman niya na pumukaw sa makamundo niyang kasakiman. Kinabukasan ay umalis sila pagkatapos ng agahan para puntahan ng kanyang ama. Nagtataka siya sa daang binigtas nila. Hindi yun patungong Lavador Enterprise. Ang pananabik niyang makita ang papa niya ay tinunaw ng mga luha habang papasok ang sasakyan sa entrada ng isang memorial garden. Rigel, bakit tayo nandito? Bayulente niyang sigaw. Narito ang iyong ama. Puntahan muna natin siya. Mamaya na ako magpapaliwanag, okay? Kinabi siya ng asawa at hinagkan sa ulo. Walang tigil ang paglandas ng mga luha niya pagsapit nila sa puntod ng ama. Paulit-ulit niyang ikinukurap ang hilam ng mga mata. Nagbabaka sakaling mali ang pangalang nakaukit sa lapida. Lauro S. Salvador, ang kanyang ama. Hinapit siya ni Rigel at isinubsob sa dibdib nito. Walang tigil na hinalikan siya sa sentido. Hagulgol ng pagsisisi, pangungulila at bigong hiling ang pinalaya niya pero hindi pa rin sapat para maibsan ng sakit. According to his doctor, he's been suffering from colon cancer for more than a year already. Every time he talks to me about you, lagi niyang pinagmamalaki na maganda ang teaching career mo sa Amerika. He's trying his best to convince me that Hilary's accident is by fate and not your fault. Pinairal ko lang ang katigasan ng puso ko. I'm sorry, Locke. Bakit mo nilihim sa akin? Bakit hindi mo sinabi, Rigel? Dahil yun ang bini ng papa mo. Nangangamba siyang bakang talunin ka ng lungkot oras na malaman mong wala na siya. Binili niya sa akin na ihanda muna kita para sa Lavador Enterprise. At gusto rin niyang pakasalan kita. Lalo siyang nalangis at yumakap ng mahigpit kay Rigel. Hindi ko man lang siya naalagaan. Dapat nasa tabi niya ako ng mga huling sandali ng kanyang buhay. Dapat kasama niya ako. Mahal ka niya, Locke. Ayaw niyang makita mo siyang nahihirapan. Pero hindi patas yun. Mas nasasaktan ako ngayon. Mas nasasaktan ako, Rigel. Nawala ang kanyang ama. Kasama nitong tinangay ang pagmamahal. Patawarin mo kami. Patawad at pinili namin na saktan ka para protektahan. Hindi ko mapupunuan ang iniwang pawang ng papa mo sa iyong puso. Pero bilang asawa mo, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Magiging kakampi mo ko at kaibigan. Humagulgol siya. Dumating ba sa buhay niya si Rigel para ibigay ang pagmamahal na higit pa sa kailangan niya? Kung ganon, hindi pa rin siya hinayaan ng langit na maiwan mag-isa. Noong nawala ang mama niya, nakahanap siya ng kaibigan sa katauhan ni Hilary. Ngayon namang wala na ang papa niya, si Rigel ang ibinigay. Sabi ng mama ko noon, piliin ko lagi maging mabuti kahit anong pagsubok ang dumating. Dahil ang kabutihan ang magtuturo sa puso ko sa tamang landas at lugar kung saan naroon ng pag-asa at pagmamahal para sa akin. Siguro alam din ni Papa na ikaw yun, na ikaw ang huling destinasyon ko, kaya hindi na niya hinintay na makauwi ako. Aalagaan kita, mamahalin kita, Lakwesya, at iingatan kita higit pa sa ginawa ko kay Hilary noon. Ayokong magkulang sa'yo para walang rason ng Diyos na bawiin ka niya sa akin. Kahit hindi maganda ang naging simula natin, kahit magaspang ang ugali mo, natutuhan na rin kitang mahalin, Rigel. May duda at takot noong una, pero dahil pinadamo mo sa akin ng proteksyon, kusang bumigay ang puso ko at pinalaya ang umusbong ko na damdamin para sa'yo. Huwag na huwag mo akong iiwan. Hindi ka tutulad kina Papa at Hilary. Kailangan mo mabuhay ng matagal. Ipangako mo sa akin yan.
Kaya nga tayo magpapakasal ulit, di ba? Para may basbas ng langit na pangako ko sa'yo. Hinagan siya ni Rigel sa noo at hinarap nila ang punton ni Lauro. Papa, maraming salamat sa buhay. Maraming salamat sa pagmamahal. Sa mga araw na kasama kita. Magiging masaya po ako. Pahinga ka na po. Maging payapa na kayong dalawa ni Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Alagaan niyo rin dyan ni Mama si Hilary. Sabihin niyo sa kanya na ako naman na mag-aalaga dito kay Rigel. Pinahid niya sa likod ng kamay ang mga luha at hinaplos ang lapida. Sa loob ng isang buwan ni halos araw-araw bumibisita si Laquesha sa puntod ng papa nito. May ligalig sa isip ni Rigel na baka hindi sapat ang mga ginagawa niya para ibsan ang lungkot ng asawa, kahit papilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hayaan tong magluksa. Hindi ko ba bibisita ngayon? Tanong ni Rigel. Nadatnan niyang nasa kwarto pa rin nila si Lac at inaayos ang laman ng kanyang wardrobe. Next week na ulit ako pupunta. Lumingon ang babae at ngumiti ng matamis. Binasa ko nga palang binigay mong financial report mula sa LE. Pinag-aralan ko na rin ang investment status ng kumpanya. That's good. Lumapit si Rigel at niyakap mula sa likod ng asawa. Gusto mong sumama sa akin ngayon sa office ko? Hindi ba ako makakaabala lang doon? I'll teach you something, wife. Bulong niyang sinamahan ng damping halik sa tenga nito. Ano yon? Come with me and you will know. Siguraduhin mo lang na hindi yan kaharutan ha. May pagdududang ako sa nito na ikinatawa ni Rigel. Parang hindi mo gusto mga ginagawa nating kaharutan ah. Panunod yun niya sa asawa. Sinaksak siya nito ng siko. Doon ka sa labas at magbibihis ako. Bakit? Natatawa pa rin ang tanong. Pero alam niyang umiiwas itong makita niya habang nagbibihis. Baka nga naman hindi na sila makaalis. Pinagbigyan na niya ito at lumabas muna siya ng kwarto. Alas 10 ng umaga ay lumagak na sila patungong Gold Dragon Corp. Galing ng basement parking ay diretso silang umakyat sa opisina niya. Ano yung ituturo mo sa akin? Apuran ni Lac, hindi pa man din siya nakakaupo sa swivel chair. Come here. Hinatak niya ito at pinaupo sa halip na siya. Itinabi muna niya ang mga papeles na kailangang pirmahan. Pag-aralan mo ang pirma mo. Sa bawat strategic document, kailangang iba ang laki at nipis ng strokes, lalo na sa investment checks at vouchers. Bakit ganon? Para maiwasan ang forged signature. There's a tendency pagdating sa investments na may gagawa ng counterfeit sa signature mo. Kailangan mo magkaroon ng signature brand. Come on, let's practice. Binigyan niya ito ng pen at notepad. Ngumiti si Lac at nagsimulang gumawa ng pirma. Ini-incorporate na nito ang apelidong Draconis. Habang pinagmamasdan niya ang surname niya na nakakabit sa pangalan nito, nakadama siya ng tuwa at pagmamalaki. He will never regret giving his name to two beautiful and deserving women in his generation, Hilary and Laquesha. Naubos nila ang buong umaga sa pag-ensayo ng pirma nito habang siya ay nilagdaan din ng urgent documents mula sa iba't ibang department. Doon na sila sa opisina nagtanghalian. Let's practice again tomorrow. Pagkatapos kumain ay pinapahinga ni Rigel ang asawa. Gusto ko pa, 2 signature brand pa lang ang nagagawa ko. Apila ni Lac. Baka mapaltos na ang daliri mo, bukas na ulit. Bahagya itong umuso at nagtungo sa couch. Nahiga roon. Ilang sandali pa ay tulog na ito. Nilapitan niya ang asawa at ikinumot rito ang jacket niya. Natutunaw ang puso niya sa anino ng ngiti ng nasa mga labi nito habang tulog. Ayos lang. Kahit wala nang matirang espasyo sa puso niya, sakupin man lahat ng asawa ang buong sistema niya. Ayos lang. Ibibigay niya. Bumalik siya sa kanyang desk at tinawagan si Rufo. Send out the invitations. Utos niya sa butler. Sige po, sir. Sagot ni Rufo mula sa kabilang panig ng cellphone. Ibigay mo na rin sa event coordinator ang buong detalye ng party. Copy that, sir. Kung noon nakasara ang mundo ni Rigel sa iba na walang pakinabang para sa kanya at sa Gold Dragon, ngayon bubuksan niya alang-alang kay Laquesha. Titiyakin niyang mararamdaman ng asawa sa araw-araw na hindi ito nag-iisa at maraming nagmamahal dito. Hindi lang siya, na marami itong kakampi. Binalikan niya ang mga dokumento habang pasulyap-sulyap sa notepad. Ang sexy ng signature. Uson niyang napapangiti. Pagkagising ng asawa niya ay dumulog na agad ito roon sa desk. Panay pa rin ang hikab. Overtime ulit tayo mamaya. Biro ni Rigel. Ngumuso si Lac at inirapan siya. Sanay ka talaga mag-overtime, no? Sobrang sipag mo. Nasanay ako maging productive araw-araw.
Siyempre, ganun din sa kama. Mabilis na kumalat sa mga pisngi nito ang pula. Narito tayo sa opisina mo. Saan mo ako ihihiga? We can do the standing ovation right at the bathroom. Sanay ako sa heavy meal kapag lunch, kaya... Humagod pa baba ang titig niya. Magubad ka na ng panty para makahinga siya. Mamaya, hindi ko hahayaang mag-break tayo. Natatawang pinalo siya ng asawa. Pwede ba akong pumunta ng Lavador Enterprise? Gusto ko mabisita ang production area. Sige, isama mo si Edgar. Gusto kitang samahan pero may meeting ako sa board. Binigay niya sa asawa ang susi ng sasakyan. Wait, yung sa textile division nga pala, pwede ko bang gamitin ng mga retaso at rejected na tela? For what? Tuturuan kong gumawa ng basahan ng mga nanay ron sa squatter area na madalas naming bisitahin noon ni Hillary. Dagdag kabuhayan sana nila. You don't have to ask my permission. Pag-aari mo ang LE as of this moment. Gawin mo kung anong gusto mo. Tutulungan mo ang gusto mong tulungan. I'll be right behind you to support your undertakings, okay? Salamat, Rigel. Matamis itong umiti at yumakap sa kanya. I love you. Doon nga muna tayo sa bathroom. Akmang yayapusin niya ito pero mabilis itong lumayo habang natatawa. Hay nako, mag-order na talaga ako ng panty na may lock, Rigel. Ngumisi na lamang siya. Pero nasa akin naman ang susi. Hirit niya. Get Edgar to escort you, understand? I love you. Hanggang sa labas ng opisina niya ay nakangisi si Rigel na parang baliw. Pero ang sarap sa puso. Ano man ang meron sa meeting ngayon, hindi siya papayag na masira ang araw niya. Kompleto na ang board pagpasok niya ng meeting hall. Nagsimula agad sila sa hudyat niya. Walang issues na nabanggit. Ang laman ng agenda ay puro bagong investment and proposal na kailangan nilang maisara ang deal dahil hinahabol din ng competitors nila. Matiwasay na natapos ang meeting. Paglabas niya ng hall ay sinalubong siya ng 4 niyang backups. Edgar, bakit nandito ka? Where's my wife? Matigas niyang usisa sa bodyguard. Hindi po siya pumayag na iwanan ko kayo, boss. Kaya naman daw niyang mag-drive. Tangina, may vertigo siya. Hindi siya pwedeng magmaneho ng sasakyan. Mabangis niyang bulyaw at tinakbo na ang executive elevator. Ang bangungot na humahabol sa kanya yung muling nabuhay at nilamon na naman siya. Paglabas niya ng elevator, tumambad sa kanya ang video wall sa lobby, laman ang breaking news. 2 sasakyan ang nagbanggaan sa isang intersection sa uptown area. Umuusok ang unahan ng black sports car at nayupi ang bahagi sa tapat ng driver's seat. Sumaklob sa kanyang langit. Sasakyan ba niya yun? Where's that fucking car? Wari kulog na tumama sa buong lobby ang malakas na boses ni Rigel. Ayaw na niyang sulyapan pang muli ang video wall. Nanginginig ang katawan niya. Hindi biro ang takot na bumalot sa kanyang puso. Pero gusto niyang magtiwala. Gusto niyang maniwala kay Laquesha. Hindi siya nito iiwan. Hindi sa ganoong paraan. Pero nakasisira ng ulo ang naglalarong senaryo sa kanyang utak. Nagbalik ang mukha ni Hillary. Ang wasak na mukha nito na hindi na halos makilala. Sir! Boses ni Rufo na kagagaling lamang sa gawin ng elevator. Hindi niya ito pinansin. Tumalilis na siya palabas ng lobby. Hinabol siya ng backup at ng butler. Sir, may urgent documents ako din nila sa opisina. Kailangan mong makita to. Ipinahatid ni Don Ramon. Did you see the breaking news, stupid? Mabangis niyang singhal. Wari kulog ang boses niyang bumagsak sa buong lobby at nagbigay ng takot sa mga naroon. Bakit? Ano pong nangyari? My wife is caught up in that accident in the road. Are you blind? Sir, pero naroon na po sa opisina niyo si ma'am. Nadatnan ko lang siyang tulog. Everything around him came in a halt. His heartbeat stopped. Tumigil sa pagpatak ang oras. Huminto ang inog ng mundo. Bumagal ang hangin. What did you say? Pigil ang hininga na baling ni Rigel kay Rufo. Si Ma'am Lack, naroon na po sa opisina niyo. His wife? She's alright. Tumakbo siya pabalik sa gawin ng elevator at iniwan ang mga bodyguards. Paikot-ikot siya sa loob ng platform. Hindi mapakali. Naubos ang lakas ng mga tuhod niya pagkapasok ng opisina nang matanaw sa couch si Laquesha. Yakap nito ang kanyang coat at mahimbing na natutulog. Sumandal si Rigel sa pinto at napaupo sa sahig, kasabay ang pag-agos ng mga luha. Ibinaon niya ang mga daliri sa buhok at sumubusob sa kanyang braso. Pilit kinokontrol ang pagyugyog ng mga balikat. She's alright. His wife is safe. Hindi niya makontain ang takot na bumalot sa puso niya habang iniisip na iiwan siya nito.
Pinahupa muna niya ang emosyon saka tumayo at nilapitan ng babae. Itiniklop niya ang kanang tuhod at maingat na hinaplos ang pisngi ng asawa. Hinawi ang buhok para isabit sa tenga nito. Kumislot ito at mabagal na umangat ang talukap. Tumitig sa kanya ang mapungay at inaantok pa ring mga mata. Tapos na ba ang meeting? Mahigpit pa rin ang puso niya at lalamunan. Hindi siya makapagsalita kaya tumango na lang muna siya at kinabig ang asawa. Halos durugin niya ito sa higpit ng yakap. Bakit? May nangyari ba? Tanong ni Lak. Wala. Masaya lang ako naligtas ka. I love you, Lakwesha. I love you so much. Ang weird mo talaga. Ano bang meron? Banayad siya nitong itinulak at tiningnan ang mukha niya. Meron kang hindi sinasabi sa akin. Akala ko kasi umalis ka mag-isa. Hindi ako tumuloy. Naalala ko na hindi pala ako pwede mag-drive dahil sa vertigo ko. Ayaw ko rin namang iwanan ka ni Edgar dito. Importante ang kaligtasan mo, kaya hindi na lang ako umalis. Pwede mo naman ako samahan next time, di ba? Of course. It's just that there's an accident a while ago. The same model of my car. The make and the color. Akala ko ikaw yun. I panicked. I love you so much. Salamat at iningatan mo ang sarili mo alang-alang sa akin. Mahal din kita, Rigel. Yumakap sa kanya ang asawa. Hindi kontrolado ng tao ang oras ng kamatayan. Lahat ay dadaan sa prosesong yon. Patas na hatol mula sa itaas, mayaman man o mahirap. Napatawad man o hindi ang pagkakasala. Habang patuloy na ibinibigay ng langit ang pagkakataon para huminga, gaano man karami ang pagsubok at gaano man kasakit, paulit-ulit man ang kabiguan, lagi nilang pipiliin nila ang mabuhay. Mabilis na gumulong ang mga buwan, hanggang sa dumating na ang anibersaryo ng kanilang kasal. Malaking roses bouquet, balloons, cake at stuffed toy ang bumungad kay Lak paglabas niya ng pintuan ng kwarto nila ni Rigel. Nakaumang sa kanya ang malapad ng ngiti ng mga katulong nila. Happy anniversary! Chorus na bati ng mga to sa kanya. Kayo talaga? Humagikik siya. Buntis na siya sa panganay nila ni Rigel. Si Rigel po, tanong niya, nakatingin kay Madam Melly. Nasa ibaba na, hinihintay tayo. Hoy kayo, itabi niyo na muna ang mga yan. Utos nito sa mga maid. Mamimigay sila ngayon ng monetary gift pack sa rank and file employee ng Lavador Enterprise bilang pasasalamat sa serbisyo ng mga to. Buong ingat siyang inakay ni na Madam Melly at Lucy pababa. Halos saluhin na ng mga ito pati ang mga paa niya, masiguro lamang na hindi siya matisod at madulas sa baitang ng hagdan. Kaliwat kanan ang bumabati sa kanya. Napangiti si Lak ng matanawang asawa na pumasok ng sala kasama ang bagong dating ng mga bisita. Ito mismo ang personal na nag-entertain sa mga yon. Stunning as always. Hinagkan siya ni Rigel sa labi at hinaplos ang tiyan niyang panay ang bukol. Nasa loob pa ang baby nila pero malikot na at gusto na yatang makiparty. Ang tagal kong nag-ayos. Sabi niyang bahagyang sumimangot. Ang laki na talaga ng ilong ko. Okay lang yan. Matakot ko kung mawala yung ilong mo. Biro nito. Ano kaya magiging itsura mo kung wala kang ilong? Maganda ka pa rin siguro. Malaki rin naman ang ilong ko. Tingnan mo. Paano na lang kung paglabas ni baby malaki din ang ilong niya? Eh di pamilya tayo ng malalaking ilong. Loko. Natawa na lang siya. Tuwing nagrereklamo siya sa itsura niya, ang ginagawa ni Rigel ay pinipintasan ang sarili para hindi siya ma-insecure. Bagay na naa-appreciate niya ng sobra. Let's go. Everyone's waiting. Inakay na siya ni Rigel palabas kung saan naghihintay ang mga bisita. Katuwang si Rigel ay naitatag niya ang pag-unlad ng Lavador Enterprise sa ilalim ng kanyang pangalan. Ibinenta na ni Madeline ang share nito at nagtayo ito ng bagong negosyo habang si Kylie ay umalis at nagtungo sa ibang bansa para sa modeling career nito. Tanggap na ng mga ito na sa kanya iniwan ng ama ang kumpanya. Kahit paano'y naghiwa-hiwalay sila ng landas na maayos ang usapan. Hindi man siya naging close sa mag-ina, siniguro niyang hindi madedihado ang mga ito sa kaunting yaman na iniwan ng papa niya na kanilang pinaghati-hatian. Hindi naman siya sakim para kamkamin ng lahat. Ang madrasta lang ang nagdesisyon na magbenta ng share sa kanya. Napalitan na rin ni Rigel ang board sa textile company ng mga alipores ng madrasta niya. At ngayong gabi, bibigyan niya ng munting regalo ang mga empleyadong nagsikap para mapanatili ang tatag ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Magandang gabi po. Pasigaw niyang bati.
Alertong pumaligid ang backups ni Rigel para makontrol ang mga tao na gustong lumapit para bumati. Sa isang taon niyang pagtitraining para makabisa ang operations ng kumpanya, kasama niya ang mga empleyado. Nalaman niya ang hinaing at nabigyan ng solusyon ni Rigel. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Enjoy sa party at may mga pagkain tayo dyan. Huwag kayong mahihiya. Naglipot sila ni Rigel sa table ng mga bisita. Pumailan lang ang malamyos na awitin at humagod sa gitna ang malamig na liwanag ng clay lights. Sayaw tayo, Mrs. Ngumisi si Rigel, nakaumang sa kanya ang palad. Paano? Bubundulin ka namin ni baby. Sinadya niyang bungguin ito ng bilog niyang tiyan. Pero agad siyang napakapit sa lalaki nang humilab ang tiyan niya. Locke, are you okay? Manganganak na yata ako, mister. Hinihingal niyang sagot. What? Tarantang bulalas ni Rigel. Nagpanik pati ang mga bisita nila. Binuhat siya ng asawa at itinakbo sa sasakyan sa labas na mabilis ding naihanda ni Rufo. Agad din silang nakarating sa pinakamalapit na ospital. Nung gabing yun ay isinilang nila ni Locke ang panganay nila ni Rigel. Ang biyaya ng buhay na magpapatibay ng bikis ng kanilang pagmamahalan at magbibigay ng dagdag na sigla at saya sa kanilang pamilya. Ang dating kasal na puno ng pasakit, ngayon naging isang tunay na tahanan. At ang lalaking minsang nanisi at nagurumentado sa pangalan ng nakaraan, ngayon unang nagpanik, unang humawak, at unang umiyak sa pagdating ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Hindi lahat ng kasal na walang pag-ibig sa simula ay hahantong sa hiwalayan. Minsan, sa gitna ng galit at sugat, doon unti-unting umuusbong ang pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang basta nararamdaman. Minsan, pinipili. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.